Good everyone. In this short video, so we are going to discuss another aspect of Christianity which is time. Napasadahan ko to sa YouTube before pero I would like to discuss in here in great detail today. So, first and foremost, so we are discussing ang challenge ni Lord sa akin, pag pinatay niyo ba yung oras, mabubuhay pa rin ba lahat? The answer is yes. Kasi, ang oras na lang naman is meant to measure reality. It is not the reality itself. So, linawin ko yan ha. May nagtatanong kasi sa akin, may mga nagtatanong, paano kung walang orasan? Ask the medieval people. See? Mabubuhay naman eh. Yung oras lang naman kasi is important. Kunwari may travel time. Ayun lang naman, doon lang naman siya importante. Pero kung sasabihin mong siya na yung pinaka building block, no? Kasi wala naman kasi sinabi si Lord na on the first day God created time. Wala naman eh. Because in heaven, in eternity, there is no such thing as time. Wala naman talagang oras sa langit. Yun. Kailangan natin i-ano yan. So, maikling video lang to. So, i-introduce ko lang sa inyo kung ano ba yung oras. So, what are the contemporary topics within time? China. This is very important, China. China, in theory, is supposed to have 5 different time zones. Pero, look at their political will. There is only one. Kaya naman pala eh. Yun na nga eh. 11, Russia on the other hand has 11. China has 1. So, bakit sa Russia di na lang gawing isa? Total naman, ang karamihan lang naman sa Russia nasa European side. Yes karamihan sa Russia ay nasa European side. Konti lang yung mga nasa Siberia. Konti lang din yung mga nasa Chukotham. Konti lang yung mga nandun. Chukotham, by the way, is the easternmost side. Yung katabi ng Alaska na. Okay, very interesting is the Diomede Islands. Pag-usapan natin yan someday, ha? The international dateline, pag-usapan natin. That is the prime example of politics getting out of the way in time. This is pretty confusing, no? When it comes to our discussion in Christianity. Pero, why does time really matter? Says the Lord. Time really matters because of one thing. It's death. Kasi kung wala namang kamatayan, hindi naman kailangan isukat ng oras. Humans can do whatever they want to do. People will just born and they will not die. As a result, the earth will become overpopulated. Ang concern, ang humor kasi, paano kung sa langit? So, wala naman namamatay. So, dagdag na lang ng dagdag. Sabi nila, wala naman ding umaabot. Concern kayo ng concern kung baka mag-overpopulate yung langit. Alos, wala naman pupunta sa langit. Sana ma-concern kayo sa impyerno. Sa impyerno, dami na pupunta. Mas maliit lang naman yung impyerno kaysa sa langit. Sabi ni Lord, overpopulated na sa impyerno. Pero paano nagkakasya yung tao doon? Doon kayo mag-isip. Yung langit na sobrang laki pero wala naman din napupunta, iniisip pa natin, kasi wala naman namamatay sa langit, di ba? Paano kung mag-overpopulate yung langit? Sabi nga ni Lord, wala naman pupunta halos eh. See? So sa impyerno, hindi nyo naisip, mas maliit kaysa langit, pero ang dami na pupunta. Ayun. So, isipin nyo yun. Paano nagkasya yung mga tao dun?
So, ayun na nga. Pag-usapan din natin yung what are some of the innovations that comes through time. Kasi, not everything can be measured in time. For example, music. Music can be played fast. Music can be played slow. So, those are two different times na kailangan mong tapusin. One will finish faster. One will finish longer. So, constant time ba yun? Parehas lang ba silang gumagamit ng oras? Yes. Pero magkaiba ang system of counting. For example, if you do Allegro, 1, 2, 3, 4. Compared to Adagio, 1, 2. It's the same 1, 2, 3, 4, but the problem is one will finish earlier, one will finish faster. So it's already different. So therefore, time system will not work kasi in music, it's different. But we're still alive, nevertheless. That is why time is meant for us to measure reality. But time is not reality itself. So therefore, time will be only important if we think about death. Kasi lahat tayo mamamatay. Kaso nga lang sabi ni Lord, we need to work on to how do we perceive God? How is our relationship with God? That is the thing that we need to prioritize in this one. Marami tayong i-discuss about time. Yung ancient time, the hourglass, on how do the timekeeping system works, marami. Na international dateline. So yung oras, yung the way we measure time on Earth ba will be applied to how do we measure time in, for example, in Mars. Mag-a-apply ba? Kasi time kasi depends on how do the Earth revolves eh. Yun kasi yun. And how do we turn around the sun? Ang biro nga nung iba narinig ko, meron bang mga planeta sa kabila? The answer is wala. Kasi kung may planeta sa kabila, yung gravitational pull ng mga planets na yan will affect us. For example, kung mayroong planet sa kabila na in parallel with Jupiter, yung planet na yon maapektuhan niya yung rotation ng Jupiter. So therefore, it's nothing. Wala namang planeta dun sa kabila. Kasi the way we rotate, kunwari may planeta sa kabila, yung gravitational pull ng planet na yan will affect how do planet Earth will rotate. Wala naman eh. Wala naman nangyari in the first place. So, therefore, we can say wala. Kasi the Lord said in the first place, wala naman talaga. Ayan, marami tayong pag-uusapan dyan. So, malaki rin yung kinalaman ng timekeeping sa history. Kasi, how do we... Ito kasi, ang isa sa mga nakinabang sa timekeeping history. For example, wala namang 17 AD kung wala namang timekeeping or time system measuring. Ito lang naman ang isa sa importanteng bagay about timekeeping kasi we tend to record things that is really important to us. If you ask me, may kinalaman ba ito? Oo, malaking factor siya kasi how would you know the Bible is true if it is not tested through time? Kung wala namang panahon na nangyari, for example, Abraham, hindi naman nangyari yun. So, paano na-record yun? Ano yun? Ang Bible fiction. So, meron talaga certain reality na nangyari yun. Kaya nga, na-record ni Moses sa mga angels. Wala naman sasabihin yung angel na, ay, eto Moses, ito, invento ko lang to si Abraham. So, dagdag mo na sa Genesis kasi cute yung kwento ni Joseph eh. So, eto na lang i-inventohin na lang natin. Kasi wala naman talaga nangyari. Dagdag na lang natin sa Genesis. Wala namang ganun kasi meron talagang time na nangyari talaga ang lahat ng yon. Kaya nga, na-cite down nung mga angels kay Moses. Take note yung karamihan sa Torah dyan, si Moses may gawa. Linawin ko, baka may magtanong kayo. Paano nagawa ni Moses yung Genesis? Kasi panahon pa ni Jacob yun. Ilang taon pa ba mula noong kay Jacob hanggang kay Moses? Di ba layo? Paano nangyari yun? Ito na nga, explain ko na nga sa inyo. Yung kasi, yung Genesis, si Moses yon, si Moses nag-cite down nun.
yung mga angels yung nagsabi doon. You might be asking me, bakit ganun? Kailan ba nangyari yung order of priest? Ay, yung tanong ko eh. Kina Moses, sila yung una dyan eh. Si Aaron yung unang order of Levi eh. So, sila talaga yung nagsesensus. Ang tanong, yung sina Abraham, sina Jacob, wala pa sina Aaron nun. Wala pa nagsesensus talaga. Hindi pa naman talaga bansa Israel eh. So, paano nangyari yon? Paano nangyaring alam ni Moses? Hinulaan niya lang ba? Nag-power trip ba si Moses na, gawa muna tayo ng fiction. Genesis, ganito, isipin na natin kung ganito nangyari sa Genesis. Hindi. May mga angels na nagsabi dyan kay Moses na, eto sabi ni Lord na, ito yung nangyari. Bakit ang daming kulang? Sabi ni Lord sa akin, ba't ang daming kulang sa Genesis? For example, ano nangyari dun sa Tower of Babylon? Yung nagsama-sama sila dun. Saan yun? Ba't hindi sinabi? Pangalawa, saan yung Mount Ararat? Yung bundok daw na ni Noah. Saan yung Mount Ararat na yun? 150 days daw yung flood eh. Ito yung tanong pa sunod. Di ba si Noah nalalayo? Nagpalipad ng ibon. Saang lupa exactly lumanding yung ibon? Kasi yung pangalawang lipad ng ibon, di na bumalik. Saan lumanding yung ibon na yun? Yan. So therefore, sabihin natin di nangyari kasi wala namang record. Ang sabi ni Lord, nangyari lahat yun. Ang kaso nga lang, by that time, yung mga importante lang naman ang nilagay sa Genesis. Kasi yung mga ganun details, it's not really as important as it is. Yun yung explanation sa akin ni Lord. So, ayun na nga. From Abraham, actually, mas maraming kwento. Mas marami pang mga iwaga dyan. So, nasaan na si Abraham doon, mga time na yun? Kasi di ba si Japet, si Shem, si Ham, eventually naghiwalay din sila ng landas. Ang tanong, ito, saan exactly napunta sina Shem? Sina Japet? Ang daming misteryo sa Bible. Asan si Esther? Lahat ng yan, sabi ni Lord, nangyari. That is why timekeeping is very important. Yun yung isa sa mga reasons bakit importante yung time. Pero kung sasabihin mo siya yung building block towards life, no? It only records what happened before. So therefore, eto pa. Alangan naman nag-power trip si Moses dito. Sino yung mga fallen angels? Nung sa Genesis 5 something na, and the fallen angels or Nephilim has fallen down. Sino ba yun? Yan, di-discuss ko sa inyo yan within the history and timekeeping, of course. How did the angels did the timekeeping? Kasi if you know, the time of Noah is very long. Yan. Ayan yung ating i-discuss. So, i-discuss ko rin, ano ba yung tama? Young Earth ba or Old Earth? Hindi, sabi ni Lord, may isang tama doon. Hindi siya pwedeng, you cannot be evolutionist in the same time you're a Christian. No. May isa dyan tama. May Young Earth, mayroong Old Earth. Ang argument kasi ng mga evolutionists, yung sinasabi sa Bible na 1,000 years is a single second. Sabi ni Lord, figurative language yun. Bakit ayun yung pinagbasehan nyo ng argument nyo kung gaano katagal ginawa ang mundo? Tama yun kasi wala naman talagang bilang ng oras sa langit kasi wala namang namamatay. That's true. Pero bakit ayun yung sabi? Ba't ayun yung ginagamit yung argument kung young earth ba or old earth? I don't know. Yan. Kasi sabi ni Lord sa akin, on the first day, God created this. Sabi na Lord sa akin, mangmang ba ako para lituhin kayo na pag sinabi kong day 1, baka yung 1 day is 1 million years. Hindi naman ako nang pa-power trip ng tao.
Pag sinabi kong day 1, isang araw talaga yun. Binase na niya, alam ng Lord kasi kung paano susukatin ng tao yung araw. Kaya nga sabi ni Lord, nag-adapt siya doon. Kung sinabi niyang day 1 talaga yon. So, ano yung sinabi ni Lord? And He spoke it. So, by His word, it was there. So, therefore, kung by His word nga talaga. Sa salita niya talaga nang galing yon. I hope that's clear. Everything was said. Let there be fish. Sinabi ni Lord, there is fish. Is that hard to understand? One whole day. So, saka ko na i-discuss yung mga bagay na yan sa ibang araw. Okay? I'll see you on next week. Thank you and God bless.